Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. A Blessed Resurrection Sunday to all. Ito po ang araw na ginawa ng Diyos para tayo ay sumamba at magpuri sa Kanya. Lalo na po ngayong araw na ito na kung saan ginugunita po natin ang katagumpayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas at mabuhay ng kasama Niya. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng ating tinapay mula sa langit, ang ating pang-araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa episode 852 at sa pagpapatuloy ng chapter o kabanata 15 ng Aklat ng Mga Bilang or Book of Numbers, verses or talata 8 to 10 na may pamagat na The Sacrifice of a Bull to be accompanied with grain and wine. Ang paghahandog ng toro kasama ng harina at inumin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa umagang ito na muli binigyan mo po ng buhay upang pasalamatan ka, itaas ang iyong pangalan at mapaglingkuran ka ng buong puso, isip at kaluluwa. Pakalinisin mo po kami at punuan mo po kami sa tulong ng iyong banal na espiritu ng karunungan at kaalaman upang maunawaan namin ang nais ninyong ipabatid sa amin. Buksan mo po ang aming mga mata at pandinig upang marinig namin ang inyong revelation sa mensahe mo. In Jesus' name, Amen. Tayo bumasa ng ating talata sa Numbers chapter 15 verses 8 to 10. Ang gagamitin ko pong version ay Magandang Balita Biblia. Verse 8, kung maghahantog kayo ng isang toro upang sunugin o ihain bilang katuparan ng panata o kaya'y bilang handog ng kapayapaan, sasamahan naman ito ng isang kalahating salop ng pinong harinang minasa sa 2 litrong langis at ganun din karaming inumin upang maging mabangong samyo kay Yahweh. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, balikan po natin kung bakit po iniutos ng Panginoon na magkaroon ng pag-aalay o paghahandog ang mga Israelita sa ating Diyos. Ito po ay dahil nais ng Panginoon na sila ay manumbalik o makipag-isang muli o pagkakaroon ng peace offering ang kanyang bayan sa kanya bago pumasok o tumungo sa promised land o lupang pangako. Dahil sa fake news ng 10 spies, nagrebelde ang mga Israelita. Natakot sila at nawala ng pananalig sa Diyos kung kaya't di nila pinaniwalaan sina Caleb at Joshua sa mga magagandang balita, magagandang bagay na kanilang nakita sa lupang pangako. Nagawa ang tutuning ito upang sila ay sumunod, magkaroon ng standard o batayan at muling manumbalik at sumunod sa ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, si Jesucristo po ang ating ultimate sacrifice, our living sacrifice. Ang dakilang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya po natin ginugunita ang Holy Week dahil si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Sinasabi po sa John 3:16 and 17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Dahil sa kapangyarihan at sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin na kahit tayo ay makasalanan, isinugo niya o ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay hindi hatulan ng parusang kamatayan, kundi maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sabi din po sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan lang po para sa inyo, sa iyo, sa akin na mga makasalanan upang iharap tayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa espiritu. Ganun din po sa Romans. So ito po ay mga patunay na talagang namatay at niligtas po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan lang po, once and for all, para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Ganun din po sa 14 ng Romans chapter 6, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Under grace na po tayo ng Panginoon. Once and for all, hindi na po natin kailangang parusahan ng ating mga sarili o magsakripisyo dahil si Kristo lamang po, siya lamang po ang umako ng ating mga kasalanan upang tayo malayang makalapit
sa habag at awa ng ating Diyos, Ama at buhay ng kasama niya. Wala na po tayo sa kautusan, kundi sa kagandahang loob o biyaya ng Panginoon po tayo nakakatayo sa presensya niya. At panghuli, sa Hebrews chapter 10 verses 10 to 11, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Sapat na po si Kristo sa buhay natin. Bawat pari ay naglilingkod, araw-araw at paulit-ulit ang naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Purihin ang Panginoong Jesus, purihin ang Panginoong Diyos sa kabila ng ating mga karumihan, pagkakasala, pagkukulang at katigasan ng ating puso. Ang kanyang pag-ibig, habag at awa ay patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa atin. Dahil kay Hesukristo, tayo ay pinabanal niya at pinalayas sa gapos ng kasalanan. Kapatid, nabuhay ng muli ang ating Panginoong Jesus at mahal na mahal niya tayo, ikaw at ako. Sabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Noon, ngayon at magpakailanman. Siya po ang ating kaligtasan. Tayo po'y muling manalangin. Aming Diyos Ama, kami nagpapakumbaba, sumasama o humihingi po kami ng tawad sa aming karumihan, pagkukulang, pagkakasala, kung kaya't napalayo kami sa inyo. Tinatanggap po namin kayo sa aming buhay bilang aming Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po sa binigay mong anak na si Jesus na naging mabangong samyo sa inyong dahil sa pagsunod niya, once and for all, minsanan lang, ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa aming pagkakasala, upang kaming lahat ay mabigyan ng pagkakataong makabalik sa relasyon namin sa inyo bilang aming Creator at aming Abba Father. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, simbolo ng aming katubusan at buhay na walang hanggan sa piling mo. Salamat din po sa banal na Espiritu na pinangako mong gabay namin habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Nais po naming sumunod at patuloy na gamitin mong daluyan ng iyong pagpapala ang aming buhay upang marami pang makakilala sa inyong dakilang pag-ibig sa aming lahat. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Pastor Gadli Castro Mayor, muling bumabati ng A Blessed Resurrection Day. See you tomorrow po para sa ating muling pag-aaral ng salita ng Diyos. Malaya po ninyong i-share ang mga videos, mag-subscribe at i-click ang notification bell dito po sa ating CRC Family YouTube channel. At kung nais niyo po ng panalangin, malaya po kayo mag-email or mag-message sa aming mga social links sa baba po ng video na ito. Maraming salamat po muli. Pagpapala ng Diyos ang sumaatin. To God be all the glory.